Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ito update po sa mga nangyayari po sa ating lipunan at ito po mga kaganapan patungkol dito sa issue ng pagka-aresto ng illegal ni Pangulong Duterte at pagdala sa ICC. Pag-usapan natin yan ngayon kasi ngayon may bagong update po tayo. Ang sabi ho nila diyan tila isusunod na si Pangulong Vice President Sara Duterte. Bakit po Pangulo? Alam na natin yan, matik na yan. Pangulo na yan. Kaya lang, alam niyo naman ang mga demonyo sa paligid, lalo na yung mga nakaupo dyan sa kamara at sa palasyo, alam naman po natin may maitim na balak, lalo na ngayon. Ang problema kasi, sana kung itinatago nila. Pero lumalabas kasi nga po, merong madaldal. Meron hong madaldal dyan sa Malacanang na tila nabubuking ang mga plano. Diba? Ano yung plano na yon? Na isunod na si VP Sara Duterte. Alam ko na to Sinabi ko na to na talagang hindi sila mula nung inusig nila si Pastor Kibuloy, sinunod si Pangulong Duterte. This time, ang pinaka-grand plan nila ay mawala sa posisyon si VP Sara Duterte at makuha nila yung 2028 presidential para tuloy-tuloy nga naman Marcos Romualdez ang mangyayari sa bayan natin. Gusto niyo ho ba nun? Hindi alam nyo mga kababayan, ako po ay nag-iisip lang ng hindi maganda. Kasi alam nyo, alam naman po natin na si Bongbong Marcos ay isang mahinang nilalang. Diba? So, sigurado ako dahil alam niya mahinang nilalang siya, kailangan niya yung ang kanyang pinsan ng isunod. Dahil hindi pa naman kaya nung anak niya. Diba? Kaya yung pinsan na lang niya isusunod niya na tapos after nung pinsan, maaari yung kapatid, tapos after nung kapatid ay etong anak na niya. Pwede na yon. Hanggang hindi na nila bibitawan niyang alam na niyo na maugali niya mga yan 'di ba? Katulad ng ama niya na walang matetegi na ayaw pang bitawan yung Malacanang. Ginawa na talagang tirahan. Sabi nga 'di ba? Ano bang sinabi nung isa sa mga nangampanya sa kanila, 'di ba? Gusto niyo ba ibalik sa kanilang tahanan? 'Di ba? May pagganong-ganon pa. Wala niyo kung sino 'yon. Kung naalala niyo. 'Di ba? Kasi nga ang turing nila sa Malacanang kanila. Kaya dire-diretso na yan. Eto nga ngayon, ang kanilang pinupuntirya na ngayon ay tapos na yung plano nila kay Pangulong Duterte at pinupuntirya na nila ngayon ay si VP Sara Duterte. At kaya ngayon may bago na naman silang pautot. Kesyo, umuwi na daw si VP Sara Duterte dahil para magampanan ng trabaho. Naturing ang abogado ito, no? Hindi mga kababayan, naturing ang abogado ito pero yung kaalaman niya pagdating sa trabaho ng Vice President, umuwi na daw kasi magtatrabaho siya. Hindi niya ata alam ang trabaho ng Vice President, no? Hindi niya ata alam. Ewan ko ba dito? Nagpaalala naman ng Malacanang kay Vice President Sara Duterte na dapat pa rin siyang magtrabaho bilang vice. Sinabi rin itong dapat paigtingin ang investigasyon sa confidential funds ng Office of the Vice President dahil sa mga bago at kakaibang pangalan ng mga nakatanggap ng pondo. Ang tugon ng vice sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Hanggang April 30 pa ang visa ng Travel Authority na ibinigay kay Vice President Sara Duterte ng Office of the President. Pero may paalala na ang Malacanang kay VP Sara. Kailangan din po siya ng Pilipinas bilang Vice Presidente. Gusto nyo, palitan na lang natin yung Presidente. Hindi lang para sa kanyang ama. Sige na, pauwiin natin yan. Palitan na natin yung Presidente. Di ba? Hindi kasi parang hindi alam ni ate kung ano ang trabaho ng isang Vice Presidente. Sigurado ko. Kahit yung mga nanonood dito, kahit hindi ko siguro maalam sa batas, kahit hindi ko maalam sa hindi ko abogado, alam mo ang isang papel ng job description ng ating Vice President. Although na acceptable po at maiintindihan po natin sa ngayon ang kanyang nararamdaman, pero tandaan niyo po niya, sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya at kailangan din po niyang pagsilbihan ito. Sinabi ito ng Malacanang nang tanungin tungkol sa anong pagsilbihan? Alam mo ba job description ng Vice President? Ito yung spare tire. Pag naging inutil o pag di kaya may mangyari sa presidente, siyang papalit, that's it. That's it, pansit. Pambihirang buhay. Hindi ko maintindihan kung ano ba talaga nasa isip nitong ating vlogger sa Malacanang. Hindi ko talaga maintindihan Ano kaya anong nasa isip niyan job description? Katulad nung kay Leni Robredo, napakalat-kalat. Pag may disaster, nang gugulo. Yun bang sa tingin nyo description ng Vice President? Hindi yung job description ng Vice President yan. Ang description lamang ng Vice President ay maging spare tire. Ika nga. Kaya naman, kung meron siyang posisyon as cabinet secretary, yun, pwede. Diba? Pero wala na hindi na cabinet secretary si si Vice President Sara Duterte. So wala na siyang trabaho. Ang trabaho na lang niya talaga, palitan ng presidente kung sakaling may mangyari. Sinasabi mo ba na inutil yung presidente mo?
Hindi, kung sinasabi mong inutil presidente mo, o sige, palitan na natin. Huwag na siya magtagal dyan. Sa bagay, ang gulo mag-decide, paiba-iba, palitan na lang natin. Yun ba gusto mo? Hindi kami papalag. Kung presidente siya, hanapin mo, go. Hanapin mo siya. Pero kung ganyan, ito naman si ate, oh. Utang ng mga bagong pangalan nang umunin. Tapos ito pa. Isa pa masasabi ko sa'yo, ate, alam mo kung bakit? Kasi tatay niya yung tinarantado ng gobyerno. Tatay niya ho yun. Naturalmente, bilang anak, mahal niya ho yung tatay niya, kaya niya binabantayan, sinisigurado na maayos naman ang kalagayan ng kanyang tatay. Ama niya ho yun eh. Madam, ako nagtatanong lang. Kulang ba kayo sa pagmamahal sa tatay niyo? At ganyan ang ka-cold ang treatment niyo sa mag-ama? Hindi, ako nagtatanong lang ako. Kasi parang wala ko kayong puso eh. Hindi, totoo. Ito, tumatawa lang tawa yung background ko pero matindi ito, mga kababayan. Wala ka bang puso? Kita mo na ginanon yung tatay mo. Binaboy, binastos ng gobyernong ito ang tatay mo. Ha? At sabi nga mismo ni Vice President Sara Duterte, kinidnap ng gobyernong ito ang tatay niya. Kitang-kita naman kahit sa ibang mga international commentaries, ganun ang ginawa, abduction. O kidnapping ang ginawa dahil hindi dumaan sa tamang proseso. Kaya kidnapping. Dahil, tandaan mo, huwag mong kakalimutan, kahit sinusubukan yung iburahin yung Article 59, hindi nyo mabubura yan. Dahil pag binura nyo yung Article 59, burahin nyo na rin yung Article 7 na kung saan yun ang ginamit para siya ay mabigyan ng warrant. So, yung Article 59, kahit anong pagbalik-baliktarin nyo, hindi mawawala yan. At nakalagay doon, kailangan talagang dalhin sa local court. Kaya ano nga palusot mo doon sa local court? Unang palusot mo sa Netherlands yung court. Pangalawang palusot ninyo, DOJ yung court. Hindi ko alam kung saan ka talaga nag-aral eh. Sabihin mo nga kung saan ang university mo, saan ka nagtapos ng abogasya para pag kung sakali magkaroon ako ng anak, hindi ko pag-aaralin doon. Kasi ganyan ang statement mo noong una. Hindi mo nga binabawi, hindi ka nga nag-sorry. Tapos etong DOJ, yun naman ang packaging nyo. O anak ng wewe naman kayo dyan, mga sir, mga ma'am. Napaka-sabit naman po nun. Tapos ito, hindi mo na naman alam ng job description ng Vice President. Ano ba talaga alam mo? May alam ka ba? Ako lang nagtatanong lang ako, may alam ka ba? Para kasing wala kang alam eh. What is happening to you, my friend? What kind of lawyer are you? Huh? Are you like your friend? Are you like your friend, Attorney Libayan? What is happening to you? Alam mo, tama talaga sila, di ba? Bird with the same feather, they act together. They flock together, di ba? Totoo naman. Pareho sila ng style ni Libayan eh. Medyo may konting kakulangan. Di ba? Ewan ko ba? Anyway, ito nga. Para kasing alam mo ito mga hindi ito joke para lang sa kaalaman ninyo. Kung tatay nyo yun, wala rin puso din. Itong si ate, wala rin puso to. Kung tatay nyo yun, kahit ba hindi kayo close siguro kung ganung binastos, winalang niya, sigurado ako dadalawin ninyo, babantayan ninyo, di ba? Para tuloy lumalabas ate, wala kang tatay na nagmamahal sa iyo eh. Inabando na ka na ba? Hindi ako nagtatanong lang. Tinatanong ko lang po ito Madam Claire, inabando na ka ba ng tatay mo? Bakit tila wala kang puso sa mga tatay? Hindi, ako tatanong ko lang ito. Tanong ko lang naman ito. Bakit ganun? Ha? Hindi ka ba minahal ng tatay mo? May ginawa ba siya sa'yo kaya ka ganyan? Ganyan kakabiter? Kawawa ka naman nilang ka. Walang magmamahal sa'yo pag gagayaan ka. O baka naman wala talaga nagmamahal sa'yo. Kaya ganyan kakabiter. Huwag ganun, te. Huwag ganun. Huwag mo itulad ng lahat ng tatay yung treatment sa'yo. Hindi maganda. Hindi ko talaga, alam mo nung narinig ko to. Nakita ko talaga pa, grabe ito, wala puso itong aalin to. Talagang wala yung puso niya, parang ewan. Hindi ko alam kung may puso ba itong taon to. Tapos ngayon, eto na, tingnan ninyo may bago na naman silang binibring up. Kasi tapos na sila kay Duterte, doon sa tatay. Tapos na sila kay Pangulong Duterte. So ang target na naman ngayon ay si Vice President Sara Duterte. So may bago na naman silang pauso. Ito na naman Lumutang ng mga bagong pangalan nang umunin nakatanggap ng confidential funds ng OVP at kung may gagawing hakbang Malacanang para pasagutin ng bise tungkol sa mga ito. Si Jay Camote, si Miggy Mango. Di naniniwalaan pa ba itong na ito? Itsura pa lang nito, di nakapanipaniwala eh. Ano ba ito? Saka yung Dodong Gang, saka si Xiaomi 8. Talagang mga peking tao pa rin yung ginagamit ko. Abay, natural. Kuya, natural na peke. Ang hina talaga ng utak nito mga to, no? Sorry pero bakit talagang sobrang hina ng mga utak nyo? Alam nyo kung bakit? Kahit pa ilagay dyan si Chow Fan. Bakit Chinese yun Chow Fan, ha? O kaya si Bonchon. Ano yun? Koreano. Naku po, patay tayo dyan. Kahit yan pa ang gamiting pangalan,
Hindi mo kasi magets. Confidential funds. Yan ay ginagamit for the security ng kanilang ahensya na ang kinakaharap ay yung mga dating rebelde na nagbalik loob, yung mga asset. Yan po yun. Hindi pa pwedeng i-reveal ang tunay na pangalan nila. Hindi ho pwede. Kailangan no, ang mga pangalan dyan ay alias, aka. Bakit? Kasi nga po, pag ni-reveal mo yon, magkakaroon na sila ng security issue doon sa mga tao. Alam naman ilagay mo, etong si, halimbawa lang, etong si Dada, si Boss Dada, kunwari, totoo niyang pangalan, Dada Ganan, Ganan yung apelido niya. Dada Ganan, kunwari, apelido ni Dada is Dada Ganan. Itong si Dada Ganan ang tumanggap ng 100,000 para sa operasyon na maging spy sa isang organisasyon na nandoon sa loob ng eskwelahan. Hindi pa pwede yun. Di na-booking siya kung sino. Siyempre, sasabihin naman ng mga komunistang organisasyon sa eskwelahan. Si Dada Gan ang pala ang si Dada Ganan pala ang spy dito sa ating grupo. Patayin yan. Papatayin natin sa mga NPA. Ganun ka ba ka... Hindi, naintindihan niyo ibig sabihin, sir, mga ma'am? Ganun ka ba kahina, sir? Hindi mo maintindihan na kailangan itago talaga sa mga pangalang hindi naman nag-i-exist. Kasi nga confidential. Ang binabayaran dyan, yung mga snitch, yung mga spy, yung mga sinusuhol yan sa mga bumabaligtad. Di kaya yung mga reward para doon sa babalik loob sa gobyerno na nandun particular sa eskwelahan. Yung pera na yan gagamitin niyang panuhol. Kaya nga confidential funds Anong issue nyo dyan? Tanga lang, sir. Ako nagtatanong tanga lang ba talaga tayo, sir? Kung talagang seryoso ka dyan, bakit di mo tanungin yung pinakamalaking confidential funds, Office of the President? Saan din na dinala yung pera? Kini-question ba natin? Hindi. Bakit? Kasi alam natin it is a confidential funds. Kini-question natin, hindi natin pa pwedeng questionin yun kasi alam nga natin ginagamit yun for sensitive project, sensitive operation. Diba? Yan ang pinagagamitan ng confidential funds. Ngayon, kung ayaw nyo ng ganyan, abay tanggalin ninyo yung confidential funds. Bakit pili lang ang pinupunan yung confidential funds? Bakit Office of the Vice President? Hindi, yun lang ang tanong ko dyan Ang daming ahensya ng gobyerno ang merong confidential funds. Bakit opisina lang ni Vice President Sara Duterte ang kine-question nyo? Sigurado ako, pag tinanong ninyo yung confidential funds ng Office of the President, sigurado ang mga lalabas ding pangalan dyan, mga fictitious name din. Ibig sabihin, mga peking pangalan din. Bakit? Kasi nga, we have to hide the identities of the people na binibigyan nila ng pera para sa kanilang operation. Kaya nga, simpleng-simple ito Hindi ko alam bakit hindi nyo naintindihan. Pinaliwanag na rin sa inyo yan ng ilang, kahit nga yung sa ombudsman, pinaliwanag din yan di ba? Kasi kahit ata sila, meron silang confidential funds o intelligence funds. Kasi nga, hindi pa pwedeng sabihin. At yan po ay naaayon sa ating batas. At pangalawa, ito ang sagot ni VP Sara Duterte. Kung ito man po ay na-discovery po, siguro po mas paigtingin pa po talaga ang pag-iimbestiga patungkol po. Yan, paigtingin ng pag-iimbestiga. Ayan, tinuturuan niya na. Paigtingin na natin ang pag-iimbestiga kay VP Sara Duterte kasi siya na ang next. Di ba? Gago! Siya na ang next na ikukulong natin. Siya na ang next na ilalabas sa bansang to. O baka hindi na nga pabalikin. Di natin alam Kasi ako, meron ako nadinig Hindi ko na lang sasabihin kung kanino galing. May intelligence din ako kahit wala akong intelligence fund. Talagang intelligent lang ako. Meron po ako narinig na talagang wala na silang planong pabalikin dito si VP Sara Duterte. Talagang haharangin nila, kakasuhan nila kung ano-anong gagawin. Kaya nga, pansinin nyo, bakit siya di ba itong recent, sa ICC, dinamay si VP Sara Duterte. Tingnan ninyo, Tingnan ninyo. May bali-balita dyan, lumalabas na hindi na pababalikin si VP Sara Duterte sa Pilipinas Para kanila na ang Pilipinas. Talagang inangkin na nila Hindi ko alam kung totoo ito Yun ang kwento-kwento dyan. Abangan natin sa mga susunod na kabanata kung talaga bang hindi na pababalikin si VP Sara Duterte o huhulihin pagdating sa airport. Kung ano yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, yun din ang gagawin. Hindi natin alam. Ito, bakit po? Kasi karapatan po ng taong bayan malaman kung saan po talaga ginagasta ang pera. Kung gusto mong malaman ang ginagasta ng confidential fund, pwede ba unahin mo yung office mo? Yung opisina nyo, Office of the President. Pwede nyo ba sabihin sa amin kung saan nyo ginagasta yung confidential funds? Hindi kasi
scam, ano? Sasabihin ninyo, kailangan nating malaman kung saan talaga ginagamit ang confidential funds. O sige, mauna kayo. Office of the President, dahil kayo ang pinakamalaking confidential funds. Kayo. Ha? Kayo po, hindi po kung sino-sino dyan. Nag-iimbento na naman po kayo No, ang pondo ng bayan. Sinusubukan namin kunin ang tugon ng Vice Presidente tungkol sa pahayag ng Malacanang, tungkol naman sa mga bagong pangalang lumutang kaugnay ng confidential funds. Sabi ni VP Sara, Hindi ko masagot yan because as we speak, hindi namin alam how they handle the chain of evidence talaga eh. Hindi natin alam kung yan ba nga talaga yung sinagot ng Office of the Vice President at this point. Hindi na natin alam. kagabi sa isang talakayanan ni livestream sa social media, sinabi ng nakababatang kapatid ng Vice na si Davao City Mayor Baste Duterte na pinag-iinitan sila ng Administrasyong Marcos. Lisod gyud kaayo sa nga sitwasyon nga kanang gina-single out mo sa usa ka presidente. Di ba? Kanang kuan ba kanang targeted mi ba? Bugat kayo ang mga kuan ang sitwasyon karon. Kung tungkol sa pag-aresto raw ang tinutukoy ni Mayor Baste, ayon sa palasyo, wala raw silang magagawa rito dahil ang dating Pangulo pa lang ang may warat mula sa ICC. Magyang kakulangan ng investigasyon at hindi pagsasampa ng mga kaso kaugnay ng mga umano'y libu-libong extrajudicial killing na nagtulak sa ICC para ipagpatuloy ang kanilang investigasyon. Libo-libo, 43 nga lang yung sinabi. Puta pa, ulit-ulit ha. Ang masyado kayong mga tarantado kayo. Paulit-ulit, libo-libo, 43 nga lang yung sinabi ng ICC. Asa may libo-libo na yan? Anong pinagkaiba ng 43 sa libo-libo? Ang laki nun Sana man lang 800, 900 para tawagin mo libo-libo. 43 lang sinasabi ng ICC, tas libo-libo. Puro kayo libog. Hindot. Bunga rin daw ng kawalan ng aksyon ng nakarang administrasyon. Walang sinisingle out dito. Ang nangyari dito, yung mga kasong dito na tungkol sa crimes against humanity, kagagawan din po ng kanyang ama na ibinibintang sa kanila. Patuloy na naninindigan ng palasyo na hindi nasakit Kagagawa ng kanyang ama. So hinusgahan mo na, tapos sasabihin mo binibintang, papalusot ka pa. Ay, sus. Alam mo ako hindi ko nilalang yung libo-libo Pero sa totoo lang mga kababayan, sabi nga nung isang kanta, meron akong pinost na kanta meron akong pinost sa aking Facebook. Kung pwede, follow nyo ako sa Facebook. Ang pangalan ko doon, Byron Cristobal. Makikita nyo naman may verified check, tas may nakasulat na banat by. Ang ganda nung kanta na kinanta dito tingnan nyo yung rap na yon. Ganda hindi ko alam kung pwede ito Oh. Yun, Buti pa yung mga adik may malasakit. Paano naman yung pinatay at ginahasa ng mga adik? Alam niyo mga kababayan, this is not about Duterte. Kayong mga, gusto ko lang kausapin yung mga nai-interview nung ating dalawang bata na, alam niyo yung dalawang bata natin? Yung tatlo ba sila doon? Dalawa. Tatlong bata nating makukulit na nagse-survey, nagka-kalye survey. Pag hindi nyo pa napanood yan, panoorin nyo may kalye survey. Yung mga bata natin yan, may mga na-interview sila, wala silang pakialam sa mga nangyayari sa buhay. Hindi nila alam, sila ang pinaka-apektado ng mga adik. Alam mo mga kababayan, kaya yung mga lintik, mga hindot na mga mayayaman na yan ay walang pakialam. Kasi meron naman silang bodyguard, meron naman silang kotse, so safety sila umuwi. Yung bahay nila gated naman, kung hindi bahay, condo, may mga security guard naman. Kaya safety sila, peaceful ang buhay nila. Pero itong mga, pasensya na dun sa mga nasa laylayan, na tinatanong, wala kaming pakialam dyan, wala kaming dyan sa mga issue na yan. Kasalanan ninyo. Kasalanan ninyo. One day, kung kayo mapatay o kamag-anak ninyo mapatay, kasalanan ninyo. Bakit? Wala kayong pakialam sa nangyayari. Hindi, yan ang katotohanan. Kayong mga nakikinig sa akin at kayo ang mga nasa laylayan dyan, at kayo yung mga walang bodyguard, kayo yung walang mga gated na bahay, bukas, huwag nyo sabihin wala kayong pakialam. Dahil yung mga putang inang adik na yan, may pakialam sa inyo. Kukuha na nila kayo ng pera, gagahasain kayo, o di kaya, hindi totoo, alam mo, kaliwat kanan yung napapanood ko sa news na hinold up. Kung hindi hinold up, dinukot. Peking taxi rider, ginahasa yung kanyang alam mo yun? Dati wala na yan, takot yung mga yan Dati yung mga yan, nangangatog yan Kasi at saka yung mga yan, nagtatago yan dati kasi alam nila may tokhang Alam mo, ako ang dami kong kaibigan ng kaibigan nila at kung sino-sino pa sa community. Tumino yung kanilang tito, tumino yung kanilang tatay, tumino yung kanilang kapatid, tumino yung kanilang kaibigan, namatay yung kanilang kaibigan. Kasi nga po, may war on drugs. Marami dyan nagbago din ng buhay. Yun ang libo-libo. Bakit? Milyon ang sumuko
Milyon na sumuko, milyon na rehabilitate, milyon na nagbago ang buhay. Yan ang katotohanan. Hindi katulad nitong sinasabi nito ni Ating na siyang gumawa ng kasalanan. Pinagtanggol tayo sa mga adik, siya pa may gawang kasalanan. Siya pa ang pinusasan. Ano kayo, narco state na ba tayo ngayon? Hindi, totoo. Kayo mga kababayan natin, sino ang umayos ng bansa natin pagdating sa mga adik? Totoo lang, may mga kaibigan nga ako nagdidiwa ngayon. Bakit? Wala na si Duterte. Malaya na kaming magdodroga. Kalat na sila sa social media. Kalat na sila sa Facebook. Bakit? Wala nang ano sa kanila eh. Mantakin mo ba naman, sabihin ba naman ng PNP chip? Hindi naman talaga niyan. Yan kasi yung mga yan, gumagamit yan kasi sa kanilang pagpuyat sila. Mantakin mo, marinig mo sa isang pinakapinuno ng PNP yun. Na hindi naman dahil masama, dahil ginagamit nila yan dahil puyat sila sa trabaho. So, are we justifying? Yung mga, lalong-lalo na yung mga security guard, kawawa ho yung mga yan. 12 oras, puyat-ho yung mga yan. Tapos pag uwi, hindi makakatulog sa bahay nila dahil ang ingay-ingay. Wala naman po yung iba dyan, wala namang aircon, wala namang hindi sarado. Nandun sa squatters area, kawawa ho sila, di ba? Tapos sasabihin natin, hindi, kaya naman po ano yan, kasi nagpupuyat lang sila, kaya sila gumagamit. So, ibig ko ba sabihin, sir, justifiable yun? Tapos, ang uusigin natin ngayon, ay yung nagpatigil ng droga sa Pilipinas. Tayo na baligtad talaga ang mundo natin, ano? Kayo mga kababayan natin dyan, ha? Ganito na ba talaga ang Pilipinas ngayon? Nakakalungkot, ha? Hindi, kayo nga, sabi ko nga sa inyo, eh. Ganito lang kasimple yan, mga kababayan. Simpleng-simple. Huwag na nating paikot-ikutin pa ang explanation dito. Simpleng-simple lang, ha? Mga friendship. Ha? Ito lang. Sa inyong community, ano ang mas safe? Nung panahon ni Duterte o panahon ni Marcos? Kung sinasabi ninyong panahon ni Duterte, bakit kailangan usigin yung taong yumari sa mga kriminal? Di ba? Yun na lang ang tanong eh. Simpleng-simple. Bakit paparusahan mo ang nag-ayos ng community natin? Alam niyo kung bakit? Pinaparusahan ngayon. Politika eh. Yan ang katotohanan. Pinupolitika nila ito. They want na mawala po ang mga Duterte sa politika. Kasi Duterte are really phenomenal, sobrang antindi ng Duterte magic. Talagang pag sinabi mo Duterte, wala, finish na. Di ba? Mantakin mo, kulelat si Marcos noon, ha? I think, pangatlo, pang-apat sa presidential. Dahil ang nangunguna nun si VP Sara Duterte, sumunod si Leni Robredo, tapos pangatlo pa ata si Bongbong nun, o may nauuna pa sa kanya, tapos tsaka lang siya. Nung umatras si VP Sara Duterte at itinaas ang kamay ni Bongbong, bigyan ng number 1. Ganun ang magic ng mga Duterte. Ganun katindi ang magic ng mga Duterte. Hindi mananalo yung Bongbong ninyo kung hindi yan sinamahan ni Vice President eh. Alam nyo yan. Di ba? Tapos ganito. Kaya ganito ginagawa. Dahil nga po, gusto nilang mabura na sa bokabularyo ng Pilipinas ang Duterte. Kaya sigurado tayo sinasabi ni Basti na sinisingle out ang mga Duterte. Ng kapangyarihan ng ICC ang Pilipinas mula nang kumalas ito noong 2019. Pero kinikilala naman ang jurisdiction nito sa mga kaso bago ang pagkalas. Hindi pa rin napag-uusapan ang muling pagsapi sa ICC. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok. Ayan. So, yan ang isa sa mga issue. At ang isa pang issue ngayon ay yung issue na eto, pakinggan ninyo. Yung hindi na daw magiging effective yung magiging desisyon ng Supreme Court kung sakasakali. Kasi 'di ba ngayon humihingi ng parang yung ano ba ito, yung kalimutan ko na yung term. Mamaya babanggitin dyan. Okay? Para may pabalik si Pangulong Duterte. Ang sinabi ngayon ng isang spokesperson, dating spokesperson ng Supreme Court, baka mutin academic na daw to. Ibig sabihin, sa madaling salita ay parang wala nang saysay. Hindi na, wala nang kwenta ko ano man ang maging desisyon ng Korte Suprema. Ito panoorin natin. Hypothetically, if the Supreme Court says the arrest was illegal, it should not have been recognized. This is all hypothetical. He should not have been sent that way. His rights were violated. We demand that he is sent back to the Philippines. This is a purely hypothetical decision that favors the Dutertes. What coverage does the Supreme Court really have? Well, Karen, your last point, your question actually answers it. The Supreme Court, again, and I've said this before, the Supreme Court is a practical court. It will look at the effect of its orders, its resolutions, its decisions on the issue. Will we be able to enforce the order if we act in this way? Or is there another way of addressing the issue without going there? Because again, the court is the highest court of the land. And it is aware that if its orders and resolutions are not followed, then what kind of a court would it be?
And so it is aware of that. It is a practical court. And so I think the question here would be, would the court still act on the petitions even when on its face it does look like it is moot and academic because he's already in the before the ICC, he is in another country, and orders and resolutions of the court cannot extend beyond the country. And so what would be the mindset of the court? There is a strand of rulings of the Supreme Court when it comes to moot cases, where the court says it may deal with a case, it may address the case even if it is moot, if it believes that the issue is capable of repetition, susceptible of repetition, yet evading review. Meaning, if this same issue can be brought up, will be brought up again, the court will think about, should we now address it at this time so that we can guide future litigants? Will this issue be brought up again? Will there be another warrant or warrants of the ICC? Will this type of arrest happen again? If the court says it may be possible that this can happen again and future petitions for habeas corpus may be filed again on this very same issue, then we might as well take it on. The court may take that position, or it may say, okay, let's wait for another case. It can kick the can down the road and say, let's wait until that other case comes in. We don't know, but those are the options the court can take. Because Karen, it's quite significant that we're talking about the writ of habeas corpus, the great writ of liberty, which if the court grants it and is unable to free the person, right, it will to the court it might even cause more harm than good because it may undermine the writ itself. Now, does the Solicitor General's actions... Eto, maganda tong pinag-usapan kasi sinasabi nila, eto ang laging argument Bakit pa kailangang tumakbo sa Supreme Court yung mga anak para doon sa may pabalik si Pangulong Duterte, yung habeas corpus na yan, tapos bakit kailangan pa wala na tayong jurisdiction sa sa ICC. So kung ano man daw ang maging desisyon ng Supreme Court, maaaring wala nang saysay dahil wala tayong jurisdiction sa ICC. Pangalawang sinasabi niya, maaaring magdesisyon lang ang Supreme Court kung nakikita ng Supreme Court na para sa mga future cases, magagamit yung desisyon ng Supreme Court. May punto din siya doon. Pero ako, naniniwala ganito lang. Ganito lang kasimple. Huwag na nating pahirapan ng ating sarili. If sinabi ng Supreme Court na it was illegal, therefore, ibalik nyo ang si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas, simple lang ho yun. Ibig sabihin, there is an illegal na nangyari. So, pwedeng sumunod, kasuhan yung gumawa ng illegal. Una yon. Pangalawa, mantakin mo, illegal, yung pagkaalis ng isang, wag na natin lagay si Duterte, Pilipino. Dinukot, inalis, pinunta sa ibang bansa, illegal yung pagkagawa. Don't tell me yung gobyerno na natin walang gagawin sa mga Pilipinong dinukot papalabas ng ibang bansa. Sabihin na nating OFW yan. Illegally, dinukot siya papuntang ibang bansa. Tinangay siya ng kung sino mang animal dyan. Tinangay ng mga boyfriend. Mga ganon. Tapos illegal yung pagkatangay kasi kinidnap, pinilit lang. Don't tell me wala tayong gagawin bilang gobyerno ng Pilipinas by saying, moot and academic na yan, wala nang saysay yan, so wala nang gagawin dyan. Hindi pa pwede yun. Bilang bansa na pumoprotekta ng citizen niya, kailangan may gawin kang hakbang pag sinabi ng Supreme Court, uy, mali yung, illegal yung pagka-abduct sa kanya. Illegal yung pagdala sa kanya sa ICC. Bilang protector of the people, ang gobyerno, dapat may gawin sila. Hindi pwede natin sasabihin na, hindi, wala na tayong hawak dyan kasi wala na tayong jurisdiction. So, ganun. Pag meron tayong OFW na dehado, ang sagot na lang natin, wala na tayong magagawa dyan. Nadukot na siya Wala na tayong jurisdiction dyan sa mga tarantadong yan. Hindi man lang kayo gagawa ng move. Yun ang sinasabi natin dito. Again, hindi ko sinasite na siya yung may kasalanan. Hindi. Kasi ayan po ang sinasabi. Marami nagsasabing argumento na yan Moot and academic na yan. Moot and academic. Nonsense na yan. Hindi na yan pwede. Wala na tayong magagawa dyan. So, ibig mo bang sabihin kung sakaling yung Supreme Court ay magdesisyon na mali yung ginawa, tatanga na lang tayo? Nga. Gano'n na lang tayo? Diba ho? Can you see the logic? Hindi pwedeng ganun. Kung alam mong may naaping Pilipino at dinukot dito, gumawa ka ng paraan. Kausapin mo yung bansang nakakasakop doon sa ICC. At naintindihan nyo? Paano kung dinukot yung isang Pilipina? Dinukot dito. Tapos kinasuhan. Sino dumukot? Yung pulis. Halimbawa, dinukot ng boyfriend niyang pulis. Dinala sa ibang bansa. Nag-iba na sila. Kasi halimbawa lang yun. Nag-iba na sila ng bansa. Pero against doon sa will ng babae. Tatanga na lang tayo. Wala na. Nasa ibang bansa na. Nasa Dubai na. So hindi na natin yan pwedeng kunin. Di ba dapat kausapin natin ng gobyerno ng Dubai? Sandali, dinukot yung citizen namin. Baka pwede nyo kaming tulungan na ibalik dito. Kasi illegal yung pagdukot.
So kung gagawin yan sa isang OFW, hindi pa po ba dapat gawin din yan sa dating presidente natin? Pag nagdesisyon ng Supreme Court at sinabi ng Supreme Court, sandali, dinukot yan, mali yung ginawa, illegal yung ginawa. Una, dapat kasuhan si Torre, number 1 yan. Inaantay ko talaga makulong yung tao na yan eh. Kasi ang dami ng walang yung pang-abuso niyan sa mga Pilipino eh. Dapat ikulong yan. Pangalawa, hindi dapat natin pabayaan. Kasi sinabi na kung sakali lang po, this is a hypothetical, sabi nga ni Karen Davila. Hypothetical, kunwari lang nagdesisyon ng Supreme Court. So sa madaling salita, kung nagdesisyon ng Supreme Court, dahil may maling ginawa. So dapat i-rescue natin yung mama. Tama, mali. Unless, wala kayong pakialam talaga. You do not respect the Supreme Court. Or, kaya nyo sinasabing wala na kaming dyan kasi ayaw nyo talagang bumalik si Duterte sa Pilipinas. That's the truth, di ba? Di ba mga kababayan? What do you think? What do you think is the... sa akin eh. Kasi alam mo, marami dyan na yan na yung palusot. Para bagang sinasabi nila, wala nagkamali na. Kung sakali lang sabihin ng Supreme Court, mali yung ginawa niya. Wala tayong magagawa dyan, pre. Mali yung ginawa natin, pre. Kaya mo na, wala tayong magawa dyan. Ganun talaga eh. Ano yung ganun na lang talaga? Hindi pa pwede yun. Dapat may gawin kayo bilang gobyernong nagkamali. Kayo yung nagkamali. Kung sakasakaling sabihin ng Supreme Court na mali, kayo yung nagkamali. Gawan nyo ng paraan. Yun nga ang pagdukot. Halimbawa na nga lang, yung pagdukot nga sa isang OFW, halimbawa dapat nga gawan nyo ng paraan yan kahit hindi nyo kasalanan Kasi nga, trabaho ng gobyerno yan. Kaya nga tayo may DMW, di ba? Kaya nga tayo may OWA. Kasi yung comfort at yung kapakanan ng mga OFW ay proteksyonan natin. That's their purpose. Kaya nga may mga ganyang ahensya. Hindi kasalanan ng gobyerno yan kung nadukot siya. How much ito? Pag sinabi ng Supreme Court, ibalik yan dito, ibig sabihin, may kasalanan ng gobyerno. So, gawan nyo ng paraan. Hindi pa pwedeng sasabihin lang natin, hindi, buti na academic na, wala na tayong magawa dyan. Gago kayo kung ganun. Gago talaga kayo. Ibig sabihin, talagang gusto nyo lang mawala si Duterte. At eto ngayon, etong binubuhay na naman yung mga piatos-piatos na yun. Ang simple-simple ng paliwanag yan sa lecheng piatos na yan, binubuhay nyo na naman. Kasi nga, may target sila eh. Ang target nila, it's either hulihin si BP Sara Duterte pag uwi or hindi na pauwiin. Kaya ipanalangin natin yung mag-ama na yun dahil naku po, yan lang naman ang balakid sa kanilang Wala nang balakid sa kanilang mga may itim na balak kung hindi itong mga Duterte. Yan ang balakid sa kanila eh. Pag hindi na pauwian si BP Sara Duterte, maniwala kayo, dire-diretso na to. Good luck na sa Pilipinas. Yan ang totoo. Good luck na sa Pilipinas. Kita nyo nga ito, wala pang 4 na taon, daus-dus na tayo eh. Ubusan na ng budget, ang tindi na ng utang natin, gold reserve natin, ibinenta na natin, wala na talaga. Tanungin ko kayo, kamusta yung budget na puro blanco? Wala. Tanungin ko kayo Hindi kasi tandaan niyo yung puro blanco na yun, saan napunta yung mga budget na nawalan tulad ng PhilHealth? O saan? Sa pinakakurap na ahensya ng gobyerno, DPWH. Ito pa, tanong, kamusta na yung Maharlika funds? Kamusta na? Sige lalago ba tayo? Yayaman ba? Dadami ba investor? May nakita kayo? Wala. Wala kayo nakikitang investor. Gastador, meron. Investor, wala. Kasi yung party ng party. May nakita ako sa Amerika, nag-party-party na naman. Mga ganun-ganun. Para talagang sinto-sinto eh. Di ba? Ano na? Ano nang gagawin natin, bayan? Kayo ho ba magigising na o tulog pa rin? Buti ang Panginoon, di natutulog. Hindi, di ba? Kaya ang ganda-ganda ng kanta eh. Hindi ho natutulog ang Panginoon. Pero marami sa kababayan natin, tulog.